Pangalawang presentation ko sa school ang rose petal at ang guava leaves. Rose petal for hemoglobin at ang guava leaves ay for vitamin C. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ayon sa mga dalubhasa, itong kombinasyon na to ay talagang anti-cancer. Yes! Dahil bago pa lumala ang inyong anemic, ito ay talagang nakakatulong lalong-lalo na ang ganitong kombinasyon. Ito yung panahon ng rose. So ito yung season na talagang maraming namumulaklak dyan sa tabi-tabi. So yung bayabas is makakakuha ka naman ng dahon yan kahit na saan ka man. Maraming bayabas lalong-lalo na sa Pilipinas. So ito yung pagkakataon talagang ginagawa kong araw-araw ito. Kung itatanong nyo naman kung wala ng rose. So guys, maraming nabibili na sariwang rose sa mga flower shop. So ganun ang ginagawa ko. Dati, nangunguha ako talaga ng maraming rose flower at nilalagay ko sa aking freezer. So, ganun lang ang ginagawa ko dati. So makakabili din kayo sa mga flower shop. At kung kayo naman ay makakabili sa flower shop, so, siyempre, konting ingat. So, hindi natin alam ang ini-spray doon. So, ang gagawin nyo na lang kung kayo ay makakabili sa flower shop ay bago nyo ito pakuluan, ay talagang ibabad nyo muna sa tubig nang mayroong konting baking soda. So, after nyan ay pwede mo na siyang pakuluan para lang tayo safe sa mga pinang-i-spray niya. So, itong rose na nakukuha ko dito to sa aking lola. So hindi kami nag-spray ng kung ano-ano. So ito ay talagang ibabad ko lang sa malinis na tubig, hugasan ko lang, ay okay na. At kung kayo naman ay maraming rose na mapipitas, nako, kuhanin nyo na talaga, pagbukad-kad niyan at ilagay nyo na kagad sa freezer. So, lagay nyo sa plastic, ilagay nyo sa freezer at kukuha na lang kayo ng pakunti-kunti para pakuluan. Ito namang tea na to ay hindi lang sa anemic, hindi lang sa mga putlang dugo. So kung kayo ay mataas ang inyong kolesterol ay napakaganda rin ito. Itong kombinasyon na to ay nakakatulong din para bumaba ang inyong mga high blood. So siyempre ang kagandahan dito ay talagang ito'y tea. So, ang kagandahan pa rito, kung maiinom mo to talaga ng mainit or maligamgam, ay talagang nakakatulong sa ating mga daanan ng ugat para talagang walang nagbabara. At kung ipagpapatuloy nyo ang pag-inom nito, lalo na sa mga kababaihan na talagang hindi pala inom ng tubig, so meron tayong kakulangan. So, kung kaya nagtitrigger ang ating mga gout, ang ating mga rayuma dahil din minsan sa kakulangan sa tubig. Kaya alam niyo ba guys, mula nung nalaman ko talagang maganda ang mainit na tubig or kahit anong tsaa sa ating katawan, naku, kahit mainit na panahon talagang hindi na ako nagmamalamig na inumin. Kahit na ako ay pumupunta sa McDo, talagang humihingi ako ng hot water. So guys, talagang i-try nyo, napakaganda. At kung kayo'y magpapakulo nito, ay talagang kontian lang ninyo ang dahon ng bayabas. Itong dahon ng bayabas na to ay Japan kasi, kaya hindi masyado siyang mapakla. So yung dahon ng bayabas sa Pilipinas, siguro pag ganitong isang kaldero ang inyong papakuluan, isang dahon na lang ng guava, baka naman kasi tumigas ang inyong dumi, So talagang tansyahin nyo na lang yung lasa. Kung medyo matapang-tapang pa yung lasa ng guava na isang dahon, ay gupitin nyo, kalahatiin nyo lang para talagang maging pantas ang lasa. Ito nga lang talagang guava ng Japan, so hindi masyadong mapakla. At para naman sa mga disclaimer, sasabihin ko sa inyo, talagang tayo ay may kani-kanyang katawan, ibig sabihin ay may kani-kanya tayong health at may kani-kanya tayong hiyangan. So guys, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!